Bakit hindi na ako isang fangirl? Dati isang banggit lang ng pangalan ng group na yun, kalandag-lundag na ako sa tuwa. Dati masaya ako kung madami na ang kakilala kong mahanga sa kanila. Gabi-gabi din akong puyat at madaling araw na natutulog kahit may exam. Sabi ko sa sarili ko, nakita ko ng purpose ko, ang maging fan nila. Pero ang totoo, umiiyak pa din ako sa gabi dahil sa mga anxieties ko. Tinatanong ko pa din sarili ko kung ano ang halaga ko. Kahit na maayos naman ang pag-aaral ko, pero wala pa ding direksyon ng buhay ko. Akala ko maililigtas nila ako sa mga nararamdaman ko. Kasi yun ang pangako nila nasasamahan nila ako sa mga masasakit na yugto ng buhay ko. Sama-sama daw kami, sila at kami mga fans. Pero malungkot pa din ako. Isang gabi, iniyak ko lahat kay Lord. Ang Diyos ang nilapitan ko dahil sa puntong yun, empty talaga ang puso ko. Doon na ipagtanto sa akin ni Lord na maling hanapin ko ang halaga ng buhay ko sa tao kasi gaya ko, tao nga naman din sila. Gaya ko, makasalanan din sila. Paano nga naman maililigtas ng makasalanan ang kapwa makasalanan? Noong mga panahon din yun, akala ko nananampalataya na ako sa Panginoon, pero di pala talaga. Nagpapasalamat ako dahil kahit na malayo ang puso ko sa Kanya, nandiyan ang Diyos nang kailangan ko ng masasandalan. Pinupuri ko ang Panginoong Yesus dahil sa paglipas ng mga panahon, kinatagpo ako ni Lord kahit na marumi at makasalanan ako. Kahit na wala akong maibibigay para sa pagmamahal na binibigay niya, hinanap niya pa din ang kagaya kong nawala. Ipinaintindi din sa akin ni Lord na sobrang makasalanan ako. Maliit man o malaking kasalanan ay kasalanan pa din. At kahit ganun, hindi ko kailangang pagsikapang iligtas ang sarili ko dahil siya na mismo ang nagsikap na iligtas ako at kailangan ko na lamang na maniwala. Kinailangan ko na lamang maniwala na walang gawang mabuti ang sasapat upang makasama ko siya sa huli kung tapos na ang oras ko sa mundong ibabaw. Pagsisisi pala ang kailangan ko at pananampalataya na si Jesus lamang ang sasapat upang maging kabayaran sa lahat ng nagawa ko. Siya na walang kasalanan lamang ang nagligtas sa akin ng makasalanan. Si Jesus pala na ipinako sa krus ang aking dapat na tagapagligtas. Napakalaki ng pagkakasala ko sa Diyos. Una sa mga napakaraming kasalanan ko ay ang hindi ko siya minahal ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas ko. Mali ako. Ikalawang kasalanan ko ay inibig ko na lamang ang sarili ko at hindi ko parating minamahal ang kapwa ko. Mali pala ako. Kaya pala ako malungkot kasi hindi ko kinilala ang Panginoon bilang Panginoon ng buhay ko. Masaklap, dati kong ginawa na Panginoon ang tao lamang. Ngayon, madami na akong natutunan. Hindi pala lahat ng sikat na paniniwala ay tama. Hindi pala tama ang mga tunuro ng grupong yun sa akin na mahalin ko ang sarili ko. Kasi ang dapat ay mahalin ko muna ang Diyos at doon ko lamang matututunang mahalin ang sarili ko ng tama. Nabulag ako sa paghanga ko sa kanila na hindi ko pinansin na hindi pala tama ang nilalaman ng iilan sa mga music video at lyrics ng kanta nila na nagpapahayag ng pagpupuri sa kadiliman. Madalas din ay ang pagkikipag-away ng mga tagahanga sa fans ng ibang grupo dahil lamang kailangan ipagtanggol ang mga taong hinahangaan ko noon. Mali pala. Gusto ko sanang ipaalala sa inyo na ang buhay hindi lamang natatapos sa mundong ito. May walang hanggang buhay at baka sa buhay na yon, tila isang malayong panaginip na lamang ang buhay sa mundong ito. Sana lamang huwag nating mahanap ang sarili natin sa buhay na iyon na pinahihirapan ng di natutupok na apoy at nasa walang hanggang pagtangis dahil hindi natin tinanggap si Jesucristo bilang Panginoon sa buhay na to.
Pinagpala tayo dahil hayag na ang mabuting balita ng kaligtasan at ito ay sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Sana ay hanapin natin ang Diyos dahil nangako siya at tapat si Lord sa lahat ng pangako niya na hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Jeremias 29, versikulo 13.